Nakaharap ako sa dambuhalang salamin ng aking master suite, suot ang 8 milyong pisong trahe de boda na tila ba hinabi mula sa mga pangarap at pinakamamahal na seda. Sa bawat haplos ng designer sa laylayan ng aking gown, dapat ay umaapaw ang saya sa aking dibdib. Ngunit sa halip na init ng pag-ibig, isang kakaibang lamig ang gumagapang sa aking balat. Ang puting tela ay tila naging kabaong na bumabalot sa aking pagkatao. Eksaktong sa ikatlong pagsusukat ng aking belo, narinig ko ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ko sa kilig, ngunit ngayon ay nagpapatigas sa aking dugo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng balcony, malinaw na dumadaloy ang usapan ni na Mateo at ng kanyang ina na si Doña Remedios. "I'll handle the bitch, Mom. Just wait until the ring is on her finger. Konting tiis na lang at mapapasatin na ang 800 milyong pisong mamanahin niya." Ang boses ni Mateo ay walang bahid ng pag-aalinlangan, malamig at puno ng kalkulasyon. Akala niya ba talaga ay mahal ko siya? Kung hindi lang dahil sa pera ng mga Bautista, hinding-hindi ko titiisin ang pagmumukha ng babaeng iyan. She's just a golden ticket to our freedom. "Siguraduhin mo lang, anak," sagot ni Doña Remedios na may halong mapang-uyam na tawa. "Pagod na akong magpanggap na gusto ko ang hambog na yan. Pagkatapos ng kasal, kailangang makuha natin ang pirma niya sa lahat ng assets. Huwag mong kakalimutan ang mga gamot na ibinigay ko sa iyo, unti-unti nating palalambutin ang isip niya hanggang sa magmakaawa siyang ibigay ang lahat sa atin." Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ngunit sa halip na manghina ang aking mga tuhod, naramdaman ko ang isang matalim na liwanag sa aking isipan. Walang luhang pumatak, walang pagsigaw. Ang sakit ay mabilis na pinalitan ng isang nakakasilaw na lohika. Ang babaeng mahal nila, ang Naya Bautista, na madaling utuin at busog sa pag-ibig, ay pumanaw na sa loob ng 3 segundong iyon. Ang natira ay ang tagapagmana ng Imperyong Bautista, isang babaeng marunong bumatid ng banta bago pa man ito sumapit. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo na may kasamang ngiting akala mo ay galing sa isang anghel. Kasunod niya si Doña Remedios, na may hawak na panyo nagpapanggap na hinihingal dahil sa kanyang sakit sa puso. "Naya, love, you look stunning. My God, I can't wait to call you my wife tomorrow," sabi ni Mateo sabay haplos sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila dumi na kailangang hugasan agad. "Naya, iha," singit ni Doña Remedios. Habang umuupo sa dulo ng aking kama, ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. "Pasensya ka na kung naistorbo namin ang fitting mo. Sumama lang ang pakiramdam ko at naisip ko baka pwedeng humingi muna ng kaunting advance para sa gamot ko sa Singapore. Alam mo naman ang puso ko tila bumibilis ang tibok dahil sa excitement sa kasal nyo." Tiningnan ko sila sa pamamagitan ng salamin. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng kasakiman na nakabalot sa sutla. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata, isang ngiting kasing talim ng labaha. "Of course, Mama Remedios, huwag kayong mag-alala tungkol sa gamot nyo. I'll make sure you get exactly what you deserve." Ang boses ko ay kalmado, halos malambing, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng isang hatol. "Talaga, love, you're so generous. Kaya nga mahal na mahal kita," sabi ni Mateo habang susubukang halikan ng aking pisngi. Bahagya akong lumingon, tila inaayos ang aking buhok upang hindi dumampi ang kanyang labi sa aking balat. "Mateo, can you check the catering downstairs? I heard may konting problema sa menu. I want everything to be perfect. For our last night as single individuals," utos ko sa kanya. Ang aking tono ay hindi nag-aanyaya ng pagtanggi. Nang makaalis ang dalawa, tila naging abo ang paligid ko. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Hindi ko kailangan ng paliwanag mula sa isang magnanakaw. Kinuha ko ang aking phone mula sa ibabaw ng vanity table. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Bawat pindot ko sa screen ay tila isang bala na ikinakarga sa baril. "Attorney Aris, it's Naya," bulong ko sa telepono nang sagutin ito ng aking abogado. "Cancel the original prenup. I want the executioner clause added immediately. Yes, the one where any intent of fraud or infidelity results in total forfeiture of all assets they ever held, including their family's properties. And Eris, send my private security to the vault. Tomorrow's wedding isn't just a ceremony, it's a funeral." Ipinatong ko ang telepono at muling tiningnan ang aking sarili sa salamin. Hinubad ko ang mamahaling belo at hinayaan itong mahulog sa sahig nang walang ingay.
Ang Naya na kilala nila ay wala na. Ang Naya na kaharap ko ngayon ay handa nang sunugin ang lahat ng tulay, kasama ang mga taong nakatayo rito. Binuksan ko ang aking laptop at mabilis na tiningnan ang live feed mula sa mga hidden cameras na ipinalagay ko sa guest room ni na Mateo. Isang linggo na ang nakalilipas. Nakita ko silang dalawa nagtatawanan habang binibilang ang mga tseke na ibinigay ko. Hindi nila alam ang bawat sentimong hinahawakan nila ay may katumbas na kadena na hihila sa kanila pababa sa impyerno simula bukas. Enjoy the money while you can, Mateo. Bulong ko sa hangin habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang nakangising mukha sa screen. Dahil bukas pagkatapos nating magpalitan ng sumpa, sisiguraduhin kong ang tanging mamanahin mo ay ang kahihiyang hinding-hindi nyo malilimutan hanggang sa huling hininga nyo. Isang mabilis na notification ang pumasok sa aking phone. Isang litrato ni Mateo sa loob ng isang madilim na silid, kayakap ang isang babaeng pamilyar ang mukha. Sofia, ang aking assistant, ang aking tila kapatid. Ang galit na kanina ay yelo, ay biglang nagliyab, ngunit nanatiling kontrolado. Wala nang puwang para sa awa. Wala nang puwang para sa pagpapatawad. Ang bawat traidor ay may kanya-kanyang pwesto sa aking listahan at sisiguraduhin kong walang makakaligtas. Ang bawat gasgas ng pluma sa ibabaw ng makapal na papel ay tila tunog ng isang hatol na walang bawian. Sa loob ng aking madilim na library, tanging ang liwanag mula sa lamp sa aking mesa ang nagbibigay ng anino sa mukha ni Attorney Ares. Si Ares ay hindi lamang basta abogado. Siya ang tanging tao na pinagkatiwalaan ng aking ama bago ito bawian ng buhay. Ang kanyang mga mata na kasing talim ng agila ay nakatitig sa mga bagong provision na idinagdag ko sa aming prenuptial agreement. Sigurado ka na ba rito, Naya? Tanong ni Aris habang inaayos ang kanyang salamin. The executioner clause is not just a safety net. It is a financial suicide note for Mateo. Kapag napatunayan ang pagtataksil o anumang tangka ng panloloko, hindi lang niya mawawala ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. He will be legally obligated to pay back every centavo he spent from your accounts including his family's debts that you settled. Mabubura sila sa mapa ng lipunan. I am more than sure, Aris, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Ang boses ko ay hindi nanginginig, hindi naghahanap ng simpatya. He wants my inheritance. I will give him a debt that even his grandchildren cannot pay. I want every single property, every designer suit, and even the air he breathes to be under my control. Pirmahan mo na ang lahat ng kailangang dokumento. Eksaktong paglapag ko ng pluma, isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Sofia, ang aking personal assistant, dala ang isang tray ng mainit na tsaa. Ang kanyang mukha ay larawan ng inosenteng pagmamalasakit, ang parehong mukha na nakita ko sa litrato habang kayakap ang aking mapapangasawa. Ma'am Naya, I brought you some tea. Masyado na po kayong nagpapapagod para sa kasal bukas. Sabi ni Sofia sa kanyang malambing na boses. Lumapit siya at inilapag ang tasa sa tabi ng aking mga dokumento. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri nang dumapo ang kanyang tingin sa header ng mga papel na may nakasulat na legal forfeiture. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Thank you, Sofia. Ang bait mo talagang bata. Akala ko nga ay nagpapahinga ka na dahil alam kong pagod ka rin sa pag-aayos ng mga huling detalye ng wedding reception. At ng iba pang mga personal na bagay ni Mateo. Bahagyang namutla si Sofia, ngunit mabilis siyang nakabawi ng ngiti. Trabaho ko po iyon, ma'am. Gusto ko lang pong maging masaya kayo. You deserve the best po talaga. I know I do, sagot ko habang dahan-dahang hinahalo ang tsa. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang babala. At sisiguraduhin kong bukas, makukuha ko ang lahat ng nararapat para sa akin. By the way, Sofia, may ibinigay akong envelope kay Mateo kanina para sa down payment ng bagong kondo na gusto niya. Pakisiguro na maingat niyang maitatago ang resibo. Ayaw kong may mawala lalo na't pangalan ko pa rin ang nakatala sa titulo. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Sofia. Hindi niya alam ang condo na tinutukoy ko ay isang bitag na gawa sa mga illegal na transaction na kung saan ang pirma ni Mateo lamang ang lalabas na salarin. Pagkaalis ni Sofia, muling bumalik ang katahimikan sa silid, ngunit hindi ito nagtagal. Isang malakas at dramatikong buntong hininga ang narinig mula sa pintuan. Naroon si Doña Remedios nakahawak sa kanyang dibdib
at tila hihimatayin anumang sandali. Ang kanyang acting ay pang best actress sa sobrang OA. Naya Diyos mio ang puso ko. Pagsusumamo niya, habang naglalakad palapit sa akin, tila bawat hakbang ay isang sakripisyo. Nabalitaan ko na binabago mo raw ang mga papeles para bukas. Bakit kailangan pa ng ganyang mga dokumento, iha? Hindi ba sapat ang pagmamahalan ninyo ni Mateo? Parang hindi mo naman kami pamilya kung kailangan mo kaming itali sa mga ganitong kasulatan. Napakasakit para sa isang ina na makitang hindi pinagkakatiwalaan ang kanyang anak. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay na kasing lamig ng bangkay. Mama Remedios, don't be so dramatic. This is just a formality to protect our future. Alam niyo naman ang batas sa negosyo, di ba? Besides, if Mateo is as faithful and honest as you say he is, then he has nothing to fear. Unless may itinatago kayo sa akin. Natigilan ang matanda. Ang kanyang gaslighting ay tila tumama sa isang pader na bakal. Wala naman, iha, syempre tapat ang anak ko. Pero kasi ang stress na idudulot nito sa kanya bago ang kasal. Baka makaapekto sa kalusugan niya. Alam mo namang mahina rin ang loob ng batang iyan pagdating sa usaping legal. Don't worry, Mama, I will take care of Mateo. I will take care of everything. Sabi ko habang binibigyan siya ng isang tseke. Ang halaga ay sapat para mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal, ngunit may isang maliit na note sa likod nito na tanging bangko lamang ang makakaunawa, isang signal para i-freeze ang account sa oras na ideposito ito. Take this, consider it a gift for your heart condition. Gamitin nyo para sa Singapore trip nyo pagkatapos ng kasal. Abot langit ang ngiti ni Doña Remedios habang mabilis na tinatago ang tseke sa kanyang mamahaling bag. Napakabait mo talagang bata, Naya. Hayaan mo sasabihan ko si Mateo na huwag nang magtampo sa prenup na ito. Kakasapin ko siya. Nang makalayo na sila, lumingon ako kay Aris. Did you record everything? Tumango ang abogado at iniangat ang isang maliit na device. Every word, Naya. The manipulation, the coercion, and her acceptance of the gift under false pretenses. This is more than enough for the fraud case. Eksaktong 11:00 ng gabi nakatanggap ako ng isang private message sa aking encrypted account. Mula ito sa aking investigator. Ang mga litratong nakalakip ay hindi lamang tungkol sa pakikipagkita ni Mateo kay Sofia. Naroon ang mga dokumento ng paglilipat ng ilang stocks ng aking kumpanya patungo sa isang dummy corporation na ang may-ari ay si Doña Remedios. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na nagpapatatag sa aking desisyon. Ang pamilyang ito ay hindi lamang mga linta. Sila ay mga magnanakaw na matagal nang nagluluto ng aking pagbagsak. Kinuha ko ang aking jacket at susi ng sasakyan. Aris, ihanda mo ang mga tauhan sa pier. May susubukan silang itakas na mga kagamitan mula sa warehouse ng mga Bautista ngayong gabi. Mateo thinks I'm busy crying over my wedding gown, but he's about to find out that a Bautista never sleeps when a thief is in the house. Habang nagmamaneho ako sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila, tiningnan ko ang wedding ring sa aking daliri. Ito ay simbolo ng isang pangakong sisirain ko bukas ng may kasamang malaking pasabog. Ang malamig na hangin na pumapasok sa bintana ay tila bumubulong ng tagumpay. Pagdating ko sa warehouse, nakita ko ang isang truck na tahimik na kinakargahan ng mga mamahaling tela at raw materials ng aming kumpanya. At sa gilid ng truck nakatayo si Mateo, may hawak na sigarilyo at kausap ang isang lalaking may takip ang muka. Bilisan nyo, utos ni Mateo. Kailangang wala na ang mga ito bago mag-umaga. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Naya bukas. Wala na siyang magagawa. Kahit malaman niyang kulang na ang inventory, she'll be too busy being my wife to notice the theft. Hinawakan ko ng mahigpit ang manibela. Ang galit sa aking dibdib ay sapat na para pasabugin ang buong lugar, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi pa ito ang tamang oras para magpakita. Gusto ko silang mahulog sa bitag ng buo at walang takas. Ngunit bago ko pa man maipaatras ang sasakyan, isang anino ang lumitaw sa aking side mirror. Isang malakas na hampas sa salamin ng aking bintana ang nagpagitla sa akin. Naya, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Naroon si Sofia nakatayo sa labas ng aking sasakyan. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang inosente. May hawak siyang cellphone na tila may tinatawagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta at katusuhan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa loob ng aking lalamunan, ngunit hindi ko hinayaang makita ni Sofia
ang kahit katiting na takot sa aking mga mata. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng amo ngayon ay nababalutan ng isang mapang-uyam na ngiti. Ang liwanag mula sa kanyang cellphone ay nagbibigay ng nakakakilabot na anino sa kanyang mga labi. Ma'am Naya, bakit po kayo nandito? Hindi po ba dapat ay nagpapahinga na ang isang bride bago ang kanyang malaking araw? Ang boses ni Sofia ay puno ng katusuhan, tila ba siya ang may-ari ng sitwasyon. O baka naman, may hinahanap kayo na hindi nyo dapat makita. Dahan-dahan kong ibinaba ang bintana ng aking sasakyan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa aking pisngi, ngunit mas malamig pa rito ang aking titig sa kanya. Sofia, sa pagkakaalam ko ako ang CEO ng kumpanyang ito. May karapatan akong bisitahin ang bawat sulok ng aking pag-aari, kahit anong oras ko gustuhin. Ang tanong ay, anong ginagawa ng aking assistant sa isang madilim na warehouse kasama ang aking fiancé sa ganitong oras? Bago pa makasagot si Sofia, lumapit na si Mateo mula sa gilid ng truck. Mabilis niyang itinago ang sigarilyo sa kanyang likuran at pinalitan ng kanyang ekspresyon ng isang nag-aalalang mukha. Ang bilis ng kanyang pagpapalit ng maskara ay sapat na para masuka ako sa kanyang harapan. Naya love, anong ginagawa mo rito, delikado rito sa labas? Sabi ni Mateo habang pilit na kinukuha ang aking kamay mula sa loob ng bintana. Ang kanyang hawak ay tila isang malapot na putik na gusto kong iwasan. Nag-aalala lang ako sa inventory kaya sinamahan ko si Sofia na i-check ang mga kargamento. Alam mo namang ayaw kong magkaroon ng problema sa supply chain natin pagkatapos ng kasal. Tiningnan ko ang mga truck na puno ng kargamento. Alam ko ang bawat hibla ng telang naroon. Alam ko ang halaga ng bawat rolyo na balak nilang itakas. Inventory sa ganitong oras, Mateo, at bakit tila palabas ng warehouse ang mga truck imbes na papasok. Sandaling natigilan si Mateo. Lumingon siya kay Sofia na tila humihingi ng tulong. Mabilis na lumapit si Sofia at humawak sa braso ni Mateo, isang kilos na hindi na niya sinusubukang itago sa harap ko. Ma'am Naya, huwag niyo po sanang masamain si Mateo. Pagsusumamo ni Sofia, ang kanyang boses ay muling naging pabebe at tila biktima. Gusto lang po niyang makatulong. Alam niyo naman po kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa inyo at sa pamilya niyo. Kaya kahit puyat na pilit niyang inaayos ang mga gamit na kailangang ilipat sa kabilang warehouse para mabigyan ng puwang ang mga bagong dating na tela. Para sa inyo rin naman po ito. Napangisi ako sa loob ng aking isipan. Utang na loob. Ang paboritong armas ng mga mahihina ang loob para manipulahin ang mga taong may mabubuting puso. Utang na loob. Pag-uulit ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Mateo, pinaalala mo ba kay Sofia na ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pagnanakaw sa sarili nating bodega sa kalagitnaan ng gabi? Naya, anong pagnanakaw ang sinasabi mo? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay tumaas ng isang oktaba, tanda ng pagkairita at kaba. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para sa'yo, noong namatay ang mga magulang mo, sino ang nanatili sa tabi mo? Sino ang nag-alaga sa'yo nung halos hindi ka na makatayo sa sobrang depresyon? Ako, Naya. Ako lang ang nandyan habang ang lahat ay nakatingin lang sa pera mo. At ngayon pagbibintangan mo ako dahil lang sa paglilipat ng mga tela. Ito na ang tinatawag nilang gaslighting. Gagamitin niya ang aking pinakamahihirap na sandali para gawin akong kontrabida sa sarili kong kwento. Ngunit hindi na niya ako mahahawakan sa leeg. You're right, Mateo, sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan at lumalabas. Ang bawat hakbang ko sa semento ay lumilikha ng matunog na ingay na tila ba isang babala ng paparating na bagyo. Nandyan ka nga, pero ngayon nare-realize ko nandyan ka hindi para saluhin ako, kundi para masiguradong hindi ako makakaalis sa kontrol mo habang dahan-dahan mong inuubos ang kumpanyang itinayo ng ama ko. Naya, nasasaktan ako sa mga paratang mo, sabi ni Mateo, pilit na dinidikitan ang kanyang mga mata ng peking luha. Kung ganyan lang din ang tingin mo sa akin, baka hindi na natin dapat ituloy ang kasal bukas. Baka hindi mo talaga ako deserve. Ito ang huling barahan niya. Ang banta na iwan ako, umaasang hahabulin ko siya at magmamakaawa gaya ng ginagawa ko noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tanging naramdaman ko ay ang pagnanais na matapos na ang lahat ng ito. If that's what you want, Mateo, sabi ko, lumapit ako sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Naamoy ko ang alak at ang pabango ni Sofia na nakadikit sa kanyang leeg.
Pero bago ka umalis, siguruhin mong maibabalik mo sa akin ang bawat sentimong nawawala sa bodega ngayong gabi. Dahil kung hindi baka ang kasal natin bukas, ay mapalitan ng isang pagbisita sa presinto. Biglang sumingit si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Wala kayong ebidensya, Ma'am Naya, ang mga truck na ito ay may legal na papel para sa transfer? Ebidensya? Ngumiti ako ng malapadang uri ng ngiting nagpapatindig ng balahibo. Itinaas ko ang aking cellphone. Sophia, hindi mo ba napansin ang mga bagong security cameras na ipinalagay ko kahapon lang? Ang bawat kahon na isinakay nyo, ang bawat paghalik mo sa fiancé ko sa likod ng truck, at ang bawat salitang binitiwan nyo tungkol sa 800 million pesos. Lahat iyon ay naka-livestream na sa server ni Attorney Ares. Ang mukha ni Mateo ay biglang nawala ng kulay. Ang truck na kanina ay maingay sa pagandar ay tila naging isang malaking kabaong para sa kanyang ambisyon. Nanigas si Sofia sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot. Anong gagawin mo, Naya? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay gumaralgal na. Wala, sagot ko habang bumabalik sa loob ng aking sasakyan. Magkikita pa rin tayo bukas sa altar, Mateo. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang pangarap mong maging asawa ng isang bautista. I want you to be there. I want the whole world to see you when I finally give you exactly what you deserve. Pinaandar ko ang makina ng sasakyan. Ang tunog nito ay tila isang leon na handa ng sumunggab. Iniwan ko silang dalawa sa gitna ng kadiliman ng warehouse, mga aninong nilamon ng sarili nilang kasakiman. Habang nagmamaneho ako pabalik sa mansyon, naramdaman ko ang isang matinding pagod, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing linaw ng kristal. Alam kong susubukan nilang gumawa ng paraan para pigilan ako. Alam kong gagamitin ni Doña Remedios ang kanyang huling alas para makuha ang aking simpatya. Pagdating ko sa bahay, bumungad sa akin ang isang tanawin na halos magpatawa sa akin sa sobrang threat. Naroon si Doña Remedios, nakahiga sa sahig ng living room, hawak-hawak ang kanyang dibdib, habang ang mga katulong ay nagkakagulo sa paligid niya. Naya, ang puso ko, si Mateo, nawawala si Mateo. Bulong ng matanda nang makita ako. Ang kanyang mga mata ay pilit na ipinipikit para magmukhang nahihilo. Lumapit ako sa kanya, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para bulungan siya ng isang katotohanang magpapabilis ng tibok ng kanyang totoong puso. Mama Remedios, tumayo na kayo riyan. Sayang ang effort nyo, sabi ko sa kanyang tenga. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang plano nyo ni Mateo, nalasunin ako pagkatapos ng kasal, gamit ang mga gamot na itinago nyo sa drawer. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang paghingal ay biglang huminto. At huwag kayong mag-alala. Pagpapatuloy ko habang tumatayo at tinitingnan ang lahat ng mga katulong. Ang vitamins na ibinigay sa akin ni Mateo kaninang umaga, ipinainom ko na iyon sa paborito niyang aso. At alam niyo ba kung anong nangyari? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang dambuhalang kumunoy na handang lamunin ng sinumang magtatangkang magsinungaling. Matapos kong ibulong kay Doña Remedios ang tungkol sa mga gamot na natuklasan ko ang kanyang paghingal, ay biglang napatid. Tumayo siya mula sa sahig ng walang hirap, wala na ang panginginig ng mga kamay, at wala na ang anyo ng isang matandang naghihingalo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at gulat. Anong pinagsasabi mo, Naya? Baka masyado ka lang stressed sa kasal, kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Ang boses niya ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na mabura ang kanyang maskara. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang isang maliit na botelya mula sa aking bulsa, ang gamot na nakuha ko sa drawer ni Mateo. Ito ba, Mama Remedios, ipinasuri ko na ito sa aking personal na doktor. Hindi ito vitamins. Ito ay isang uri ng sedative na kapag hinalo sa alak o kape ay dahan-dahang sumisira sa memorya at nagpapahina sa kaisipan ng tao. Ang plano niyo ay gawin akong isang buhay na bangkay pagkatapos nating may kasal para malaya ninyong mailipat ang lahat ng kayamanan ko sa pangalan niyo. Am I right? Hindi nakapagsalita ang matanda. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Tinalikuran siya at naglakad paakyat sa aking silid. Alam kong hindi sila titigil. Alam kong ngayong gabi gagawin nila ang lahat para masiguro na hindi ako makakarating sa altar ng nasa tamang katinoan. Kinabukasan ng umaga ng aking kasal ay nagsimula sa isang nakakabinging katahimikan. Pumasok si Mateo sa aking silid bitbit, ang isang tray ng almusal. Ang kanyang ngiti
ay kasing tamis ng asukal, ngunit para sa akin, ito ay kasing pait ng lason. Good morning, my soon-to-be wife. Bati niya habang inilalapag ang tray sa aking kama. Kailangan mong kumain ng marami. Mahaba ang araw natin ngayon. At heto, uminom ka muna ng freshly squeezed orange juice. I added your favorite supplements para hindi ka manghina sa simbahan. Tiningnan ko ang baso ng orange juice. May kakaibang bula sa gilid nito na hindi karaniwan. Tumingin ako kay Mateo. How thoughtful of you, Mateo. Pero parang mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Mukhang hindi ka nakatulog kagabi, dahil sa inventory issues sa warehouse. I'm fine, love. Sige na, inumin mo na yan habang malamig pa. Pagpupumilit niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa baso, naghihintay na dumampi ang aking mga labi rito. Wait, may nakalimutan ako sa baba, sabi ko habang tumatayo. Can you get my phone on the vanity table? I need to check the stylist's message. Nang tumalikod si Mateo, mabilis kong ipinalit ang aking baso sa baso ng kape na inihanda niya para sa kanyang sarili. Ang bawat galaw ko ay kasing bilis ng isang sanay na magnanakaw tahimik at walang bahid ng pagkakamali. Pagharap niya, naupo na ako muli at hawak na ang baso na dapat ay sa akin. Cheers to our new life, Mateo, sabi ko habang itinaas ang baso. Cheers, love, sagot niya at sabay kaming uminom. Pinanood ko si Mateo. Ang bawat lunok niya ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang hukay. Matapos ang 5 minuto, napansin ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula at ang kanyang pagkilos ay naging mabagal. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri hanggang sa tumama ito sa makapal na alpombra na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkabasag ng porselana. Naya, bakit parang ang bigat ng ulo ko, bulong niya. Napahawak siya sa gilid ng mesa sa ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Baka dahil yan sa supplements na inilagay mo sa juice ko, Mateo. Ang boses ko ay nagiging malamig kasing lamig ng bakal. How does it feel ang pakiramdam na dahan-dahang nawawala ang kontrol mo sa sarili mong katawan? Ganyan ba ang balak niyo para sa akin? You swapped them, gumaralgal ang kanyang boses. Sinubukan niyang tumayo para sumugod sa akin, ngunit bago pa siya makahakbang, muli siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pagkalito. Lumapit ako sa kanya at tiningnan siya mula sa itaas. Wala na ang pag-ibig sa aking mga mata, tanging ang matinding pandidiri na lamang. Akala mo ba talaga ay mas matalino ka sa akin? Mateo, bawat sentimong ginastos mo, bawat babaeng ginalaw mo, at bawat gamot na binili mo gamit ang pera ko, alam ko ang lahat. You didn't just bite the hand that feeds you, you tried to cut it off. At ngayon ikaw ang mauubusan ng hininga. Habang nakahandusay siya sa sahig, nagsimula siyang bumulong, tila nawawala na sa sariling huwisyo dahil sa epekto ng gamot. Sophia, bakit hindi mo ako sinabihan? Sabi mo, magiging madali lang ito. Sophia? Nanigang ang aking buong katawan nang marinig ko ang pangalang iyon. Hindi lang pala ito tungkol sa pagnanakaw ng pera o pagtataksil sa kama. May mas malalim pa palang kinalaman ng aking assistant sa balak nilang pagpatay sa aking kaisipan. Kinuha ko ang aking cellphone at muling tinawagan si Aris. Aris, pumasok na kayo sa kwarto. Mateo is neutralized. Dalhin niyo siya sa kabilang kwarto at siguraduhin na hindi siya makakatakas. At Aris, hanapin niyo ang pulang envelope na itinatago ni Doña Remedios. Sabi ni Mateo, may kinalaman si Sofia sa doses ng lason. I want to know everything. Bago ako lumabas ng silid, tiningnan ko ang aking wedding gown na nakasabit sa gilid. Puting-puti, ngunit sa paningin ko ito ay nababalutan na ng dugo ng aking mga kaaway. The wedding will still proceed, Aris. Sabi ko habang inaayos ang aking buhok sa salamin. Pero hindi ito magiging simula ng pagsasama namin ni Mateo. It will be the grandest exposure of the century. I want the media to be there. I want the board of directors to see every single detail of their betrayal. Lalabas na sana ako nang biglang tumunog ang aking intercom. Ang boses ni Sofia ang narinig ko mabilis at tila kinakabahan. Ma'am Naya, are you there? May dumating pong sulat mula sa bangko. Tungkol daw po sa accounts ng yumaong ama nyo. Sabi rito may hindi raw po nabayarang utang ang pamilya Bautista kay Doña Remedios. 10 taon na ang nakalilipas. Kailangan niyo po itong mabasa ngayon din. Napatigil ako.
Ang pamilya ko may utang kay Remedios Imposible. Ang aking ama ay ang pinakamayamang tao sa industriya, samantalang ang pamilya ni Mateo ay mga hamak na linta lamang. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakita si Sofia na nakatayo sa hallway hawak ang isang dilaw na papel. Ang kanyang ngiti ay hindi na mukhang nag-aalala. Ito ay isang ngiting isang taong may hawak na alas na kayang magpabagsak sa buong imperyo ng mga Bautista. What is this, Sofia Ipapa? Tanong ko habang kinukuha ang papel. Ang katotohanan, Ma'am Naya, bulong niya habang lumalapit sa aking tenga. Ang katotohanan kung bakit kailangang mamatay ng tatay mo at kung bakit ang perang hawak mo ngayon ay hindi naman talaga sa'yo. Ang papel na hawak ko ay tila isang piraso ng maruming basahan na pilit isinusungalngal sa aking lalamunan. Habang binabasa ko ang bawat salitang nakasulat sa lumang dokumentong iyon, naramdaman ko ang panunuyo ng aking bibig. Ayon sa kasulatan, ang aking yumaong ama ay nangutang ng malaking halaga kay Doña Remedios, 10 taon na ang nakalilipas upang isalba ang kumpanya mula sa pagkalugi. Ang kapalit ang kalahati ng mga shares ng pamilya Bautista. Dahan-dahan kong iniangat ang aking tingin kay Sofia. Ang kanyang mukha na dati ay larawan ng kababaang loob ay tuluyan ng nagbago. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa katusuhan at ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan na tila siya na ang may-ari ng mansyong kinatatayuan namin. Do you really think your father was a saint, Naya? Na nakuha niyo ang lahat ng karangyaan niyo dahil lang sa sipag at tiyaga. Ang boses ni Sofia ay kasing lamig ng semento. Your father was a desperate man at si Doña Remedios ang nagligtas sa inyo. Pero dahil sa kasakiman ng tatay mo, itinago niya ang katotohanan ito at ginawa niyang alila ang pamilya ni Mateo sa loob ng maraming taon. Hindi ako kumikibo. Hinayaan ko siyang magsalita habang ang aking isipan ay mabilis na sinusuri ang bawat anggulo ng papel. Napansin ko ang isang maliit na uka sa gilid ng selyo ng dokumento. Isang detalye na hindi mapapansin ng ordinaryong mata, ngunit pamilyar sa akin dahil sa hilig ng aking ama sa mga antigong kagamitan. So ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinatraidor, Sofia? Tanong ko habang dahan-dahang itinitiklop ang papel. Dahil naniniwala ka na ikaw ang tagapagtanggol ng naaping pamilya ni Mateo. O baka naman dahil gusto mo lang makuha ang parte mo sa 800 million pesos na inaasahan yung makukuha niyo bukas. Tumawa si Sofia, isang matinis at nakakarinding tunog na bumabasag sa katahimikan ng hallway. Hindi lang pera ang gusto ko, Naya. Gusto ko ang lahat ng mayroon ka. Ang posisyon mo, ang lalaking mahal mo at ang pangalang Bautista. At huwag mong kakalimutan. Dala ko ang tagapagmana ni Mateo. I'm pregnant, Naya. At sa oras na malaman ito ng media sa gitna ng kasal niyo bukas, wala ka ng mukhang maihaharap sa lipunan. Hinawakan ni Sofia ang kanyang tiyan nang may kasamang mapang-asar na ngiti. Akala niya marahil ay madudurog ako sa balitang iyon. Akala niya ay iiyak ako at magmamakaawa na huwag niyang ituloy ang kanyang balak. Ngunit hindi niya alam na ang bawat salitang binitawan niya ay lalong nagpapatatag sa aking plano. Pregnant, dahan-dahan akong lumapit sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga hininga. How convenient. Pero alam mo, Sofia, sa mundo ng mga Bautista, hindi sapat ang laway para patunayan ang isang bagay. Did you really think I didn't see this coming? Mula nang mapansin ko ang pagbabago sa mood mo at ang madalas mong pagliban sa trabaho, ipinacheck ko na ang medical records mo. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kaba. And guess what? Pagpapatuloy ko, ang boses ko ay naging mabulong at puno ng panganib. I found out that you visited a fertility clinic 3 months ago kasama ang ibang lalaki. Hindi si Mateo ang ama ng dinadala mo, Sofia. Gagamitin mo lang ang batang iyan para bitagin si Mateo, gaya ng pagbitag niya sa akin. You two are perfect for each other, dalawang linta na nagpapatayan para sa isang tuyong balon. Nagsisinungaling ka, sigaw ni Sofia. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking mukha, mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Piniga ko ito ng sapat para mapangiwi siya sa sakit. Don't you dare touch me with those filthy hands, sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. And as for this paper, tell Doña Remedios na kailangan niyang pagbutihin ang pagfo-forge ng dokumento. My father never signed anything using a ballpoint pen. He only used fountain pens.
Ang ink na ginamit dito ay hindi pa naiimbento 10 taon na ang nakalilipas. Binitawan ko ang kanyang kamay nang may kasamang pandidiri. Napaatras si Sofia, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman. Ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay dahan-dahang natitibag. You think you've won, Naya, bulong niya habang inaayos ang kanyang sarili. Mateo is still the man you're going to marry tomorrow. At kahit anong gawin mo, nakatali ka na sa amin. The guests are coming. The media is ready. Kapag hindi natuloy ang kasal, ang reputasyon ng kumpanya mo ang babagsak. You have no choice but to play along. You're wrong, Sofia, sabi ko habang tinalikuran siya at naglakad patungo sa aking silid. I always have a choice. At bukas sa harap ng altar, malalaman nyo kung anong klaseng halimaw ang ginising nyo. Pagpasok ko sa kwarto, bumagsak ang aking balikat. Ang katotohanang binitawan ni Sofia tungkol sa aking ama ay maaaring kasinungalingan, ngunit may isang bahagi ng aking puso na naramdaman ng pagdududa. Kinuha ko ang isang lumang picture frame mula sa aking bedside table, ang larawan naming dalawa ni Papa. Papa, totoo ba? Bulong ko sa hangin habang hinahaplos ang kanyang mukha sa litrato. Did you hide something from me? Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang baritono at malamig na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Miss Bautista, this is the security team from the hospital. May isang babaeng nagngangalang Doña Remedios ang kakadating lang dito. Sinubukan niyang kumuha ng original death certificate ng ama niyo mula sa record section. At may kasama siyang isang lalaki na hindi namin makilala. Ngunit mukhang familiar ang mukha nito sa inyong pamilya. Napatigil ang tibok ng aking puso. Ang ama ko, patay na siya, ngunit bakit kailangan nila ang kanyang death certificate? At sino ang lalaking kasama ni Remedios? Follow them, utos ko sa kanila. Huwag niyo silang hahayaang makawala. At alamin niyo kung sino ang lalaking iyon. Habang ibinababa ko ang telepono, naramdaman ko ang muling paglamig ng aking pakiramdam. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo at ang bawat piraso ay nagtuturo sa isang mas malaking katotohanan na hindi ko kailanman inaasahan. Ang kasal bukas ay hindi na lamang tungkol sa aking paghihiganti kay Mateo. Ito ay tungkol sa paglilinis ng pangalan ng aking ama at ang paghahanap sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa amin. Humiga ako sa aking kama, suot pa rin ang aking damit pangkasal na tila isang mabigat na baluti. Ang bawat segundong lumilipas ay tila tunog ng isang orasan na malapit ng sumabog. Matulog ka na, Naya, bulong ko sa aking sarili. Dahil bukas ikaw ang magiging huling taong nakatayo sa gitna ng apoy. Nakatitig ako sa 2 wedding rings na nakapatong sa ibabaw ng aking vanity mirror. Ang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, tila mga matang nangungutya sa aking kapalaran. Sa loob ng ilang oras, ang mga singsing na ito ay dapat sanang maging simbolo ng walang hanggang pagmamahalan. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay 2 piraso ng malamig na bakal na gagamitin ko para igapos ang aking mga kaaway sa kanilang sariling kasalanan. Hindi ako makatulog. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila tunog ng isang martilyo na ipinapako ang bansa ng aking mga plano. Kinuha ko ang aking laptop at muling tinawagan si Attorney Aris sa pamamagitan ng isang secure line. Aris, anong balita sa lalaking kasama ni Remedios sa ospital? Tanong ko habang hinihilot ang aking sentido. Ang boses ko ay nanatiling matatag, walang bakas ng puyat o pagod. Naya, hindi mo magugustuhan ang nalaman namin. Ang boses ni Aris ay seryoso at may halong pag-aalala. Ang lalaking iyon ay si Ramon San Jose, ang dating chief accountant ng iyong ama na nawala 10 taon na ang nakalilipas matapos akusahan ng embezzlement. Akala ng lahat ay lumabas siya ng bansa, ngunit mukhang itinatago siya ni Remedios sa lahat ng oras na ito. Naramdaman ko ang isang matalim na kurot sa aking dibdib. Si Tito Ramon, ang taong itinuring kong pangalawang ama, siya ang huling nakakita sa aking ama bago ito inatake sa puso at bawian ng buhay sa loob ng kanyang opisina. Kung buhay si Ramon at kasama niya si Remedios, ibig sabihin ay matagal na nilang pinaplano ito. Bulong ko. Ang embezzlement charge laban sa kanya, baka pakana rin iyon ni Remedios para paalisin siya sa kumpanya at gawin siyang alas sa hinaharap. May isa pa, Naya, pagpapatuloy ni Aris. Nakakuha kami ng kopya ng logbook mula sa record section bago sila nakaalis.
May isang dokumentong kinuha si Remedios isang toxicology report na hindi kailanman isinama sa final medical bulletin ng iyong ama. Naya may posibilidad na hindi natural na atake sa puso ang ikinamatay ng tatay mo. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang galit na kanina ay nag-aapoy ay biglang naging isang tahimik at nakakamatay na yelo. Ang kamatayan ng aking ama ay hindi lamang pala isang trahedya. Ito ay isang krimen. At ang mga taong balak kong pakasalan bukas, ang may hawak ng madugong kutsilyo. Ares, ihanda mo ang lahat. Utos ko, ang boses ko ay halos pabulong na ngunit puno ng autoridad. I don't just want a financial ruin for them. I want justice for my father. Siguraduhin mong ang lahat ng ebidensya ay handa na para sa pagpapalabas bukas sa gitna ng reception. I want Raman found and secured. Huwag niyo siyang hahayaang mawala muli. Ibinaba ko ang laptop at lumakad patungo sa bintana. Mula rito nakikita ko ang hardin na pinalamutian na para sa kasal bukas. Ang mga puting bulaklak ay tila mga funeral wreaths sa aking paningin. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Pumasok si Doña Remedios, suot ang kanyang silk robe at may dalang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay puno ng peking tamis, tila hindi siya galing sa isang illegal na operasyon sa ospital kanina lamang. Naya, iha, bakit gising ka pa? Kailangan mong magpahinga para bukas. Sabi niya habang inilalapag ang gatas sa aking table. Nag-aalala ako sa iyo. Alam mo namang mahal na mahal kita, turing ko na sa iyo ay tunay na anak. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Mahal na mahal, Mama Remedios, o mahal na mahal ang kontrol na makukuha niyo sa akin bukas. Bahagyang napatigil ang matanda, ngunit mabilis siyang natawa ng mahina. Napakabiro mo, talagang bata ka. Ganyan ba talaga ang epekto ng stress sa'yo? Hayaan mo, pagkatapos ng kasal, lahat ng problema mo ay mawawala. Kami na ni Mateo ang mag-aalaga sa lahat. I'm sure you will, sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. By the way, Mama, nakita ko si Tito Ramon kanina, sa panaginip ko. Sabi niya, may itinatago raw kayong lihim tungkol sa gabing namatay si Papa. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Nakita ko ang mabilis na pagdaan ng takot sa kanyang mga mata. Ang baso ng gatas na hawak niya ay bahagyang nayanig na lumikha ng maliit na alon sa puting likido. Ngunit gaya ng isang bihasang mandaraya, mabilis niyang naibalik ang kanyang composure. Ramon, sino yon, iha? Baka dala lang iyan ng pagod mo. Sige na, inumin mo na itong gatas at matulog ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Sabi niya sabay talikod at mabilis na lumabas ng silid. Nang masigurado kong wala na siya, kinuha ko ang baso ng gatas at itinapon ang laman nito sa lababo. Hindi na nila ako muling malalason, hindi sa pagkain at hindi sa kanilang mga matatamis na salita. Kinuha ko ang aking wedding gown mula sa hanger at dahan-dahang isinuot ang aking mga kamay sa loob ng tela. Ang bigat nito ay tila isang pasanin, ngunit ang bawat tahi nito ay nagpapaalala sa akin ng aking misyon. Bukas ang simbahan ay magiging isang courtroom. Ang bawat guest ay magiging saksi. At ako ang magiging judge, jury at executioner. Muli kong tinawagan ang aking investigator. May nahanap ba kayong link sa pagitan ni Sofia at ni Ramon San Jose? Ma'am Naya, nalaman namin na si Sofia ay pamangkin ni Ramon. Siya ang nagpasok kay Sofia sa kumpanya niyo bago siya mawala. At ang lalaking kasama ni Remedios sa ospital, hindi lang siya accountant. Siya ang biological father ni Mateo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat hibla ng aking utak. Si Mateo ay hindi anak ng yumaong asawa ni Remedios. Siya ay anak ng lalaking sumira sa aking ama. Ang buong relasyon namin, ang bawat I love you at ang bawat pangakong binitawan ni Mateo ay bahagi ng isang malaking paghihiganti na nagsimula pa bago ko pa man siya makilala. I sit bulong ko habang nakatingin sa aking reflection. They didn't just want my money, they wanted to replace my family with theirs. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang laro ay naging mas personal. Ang bawat hakbang nila ay nakatala na sa aking plano. Enjoy your last few hours of freedom, Mateo. Enjoy your status, Mama Remedios, sabi ko sa dilim. Dahil bukas pagdating ng 10:00 ng umaga, sisiguraduhin kong ang tanging mamanahin nyo ay ang rehas ng kulungan at ang puot ng buong mundo. Isang mensahe ang pumasok sa aking phone. Mula kay Mateo. Can't wait for tomorrow, my queen. I love you forever. Nireplyan ko siya ng may kasamang kapanatagan. I love you too, Mateo. Tomorrow will truly be a day we will never forget. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi para matulog,
kundi para ihanda ang aking sarili sa darating na baha ng katotohanan. Ang katahimikan ng gabi ay tila isang panalangin para sa mga biktima at isang sumpa para sa mga salarin. Sumisilip na ang unang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga kortinang seda ng aking silid, ngunit para sa akin ang bawat sinag ng araw ay tila isang timer na nagbibigay daan sa paghuhukom. Nakaupo ako sa harap ng aking vanity mirror habang ang mga kamay ng tatlong hair and makeup artists ay mabilis na gumagalaw sa aking paligid. Ang haplos ng bawat brush at ang amoy ng hairspray ay tila mga anino lamang na hindi ko nararamdaman. Ang aking isipan ay nakatuon sa isang bagay, ang katotohanang ibinao ng 10 taon. Ma'am Naya, ang ganda-ganda niyo po. Siguradong luluwa ang mga mata ni Sir Mateo kapag nakita kayo sa altar, sabi ng isang stylist habang dahan-dahang inilalagay ang aking mamahaling belo. Ngumiti ako ng tipid ang uri ng ngiting hindi umaabot sa mga mata. Sana nga, Joyce, gusto kong hinding-hindi niya malimutan ang mukha ko ngayong araw. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Suot ang kanyang kulay gintong gown na tila ba siya ang bida ng okasyon. May dala siyang isang maliit na velvet box. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang humawak sa aking balikat. Ang kanyang hawak ay tila isang ahas na naghahanap ng mapagtutukaan. Naya, iha, heto suot mo ito. Ito ang lumang kwintas na pamana pa ng aking pamilya. Sabi niya, habang binubuksan ang box. Gusto kong isuot mo ito bilang tanda ng pagtanggap ko sa iyo sa aming pamilya. It's a symbol of utang na loob between our bloodlines. Tiningnan ko ang kwintas sa salamin. Isang antigong medalyon na may nakaukit na pamilyar na simbolo. Ang parehong simbolo na nakita ko sa mga lumang dokumento ni Papa tungkol sa San Jose Estate. Utang na loob, Mama Remedios, tanong ko habang nananatiling kalmado. Akala ko ba ay kami ang may utang sa inyo? Iyon ang sabi ni Sofia sa akin kagabi. Napatigil ang matanda, bahagyang nanigas ang kanyang mga daliri sa aking leeg. Iyang si Sofia, masyado lang madaldalang batang iyan. Huwag mo na siyang pansinin. Ang mahalaga ay ang kasal niyo ni Mateo. Huwag mong hahayaan na masira ang araw na ito dahil sa mga kwentong hindi mo naman lubos na nauunawaan. Dahan-dahan niyang isinuot ang kwintas sa akin. Ang malamig na metal na dumampi sa aking balat ay nagbigay sa akin ng matinding pandidiri. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Attorney Aris. Nakuha na namin ang toxicology report mula kay Ramon. Confirmed digitalis overdose. Ang gamot na pampalakas ng puso ay ginamit para patigilin ang puso ng ama mo at Naya. Si Remedios ang nagbigay ng huling inumin ni Sir Bautista bago siya natagpuang wala ng buhay. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay, ngunit ang aking mukha ay nanatiling blanko. Ang babaeng nasa likod ko ngayon ang pumatay sa aking ama. Ang babaeng ito ang nagnakaw sa akin ng pagkakataong makita ang aking ama na maging matanda. Napakaganda, di ba, Gen? Bulong ni Remedios habang hinahaplos ang medalyon sa aking dibdib. Napakaganda, Mama. Sagot ko pilit na pinatitigas ang aking boses. Sana lang ay hindi ako mabigatan sa simbolong dala nito. Nang makaalis si Remedios para asikasuhin ang mga bisita, agad kong tinawagan si Aris. Aris, dalhin niyo si Ramon sa ligtas na lugar. Huwag niyo siyang ilalabas hanggat hindi ko ibinibigay ang signal sa simbahan. At ang medalyon? Ipapacheck ko ang loob nito. Mukhang may itinatago silang microfilm or SD card dito sa loob. Lumabas ako ng mansyon patungo sa naghihintay na limousine. Ang bawat hakbang ko sa pulang carpet ay tila paglalakad sa gitna ng isang battleground. Pagdating ko sa simbahan, bumungad sa akin ang napakaraming media at mga kilalang tao sa lipunan. Lahat sila ay nakatingin, naghihintay ng isang fairy tale wedding. Sa gilid ng pinto nakita ko si Sofia. Nakasuot siya ng bridesmaid dress, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ma'am Naya, nakuha na ni Doña Remedios ang death certificate. Huwag niyo nang subukang gumawa ng eksena dahil sa oras na magsalita kayo. Ilalabas namin ang ebidensyang ang tatay niyo ang tunay na magnanakaw. Tiningnan ko siya nang may halong awa. Sofia, masyado kang nagtitiwala sa mga taong handang pumatay ng sarili nilang kadugo. Do you really think they will keep you alive once they get my money? Isipin mo ang batang dinadala mo. Kung gusto mo siyang magkaroon ng kinabukasan, manahimik ka sa gilid at panoorin mo kung paano ko wawakasan ang laro niyo. Hindi na nakasagot si Sofia dahil nagsimula ng tumugtog ang kampana ng simbahan.
Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at tumambad sa akin ang mahabang aisle patungo sa altar kung saan nakatayo si Mateo. Nakangiti siya, ang kanyang puting tuxedo ay kumikinang, ngunit sa paningin ko, siya ay nababalutan ng itim na usok ng kasinungalingan. Naglakad ako ng dahan-dahan. Bawat hakbang ko ay sinasabayan ng tunog ng piano na tila ba isang requiem para sa mga bautista. Habang papalapit ako kay Mateo, napansin ko ang isang lalaki sa likuran ng mga upuan. Isang lalaking nakahood at pamilyar ang tindig. Si Ramon San Jose. Nang makarating ako sa harap ni Mateo, kinuha niya ang aking kamay at hinahalikan ito. "You look breathtaking, Naya. Sa wakas akin ka na." "Sa wakas, Mateo," sagot ko nang may kasamang matamis na ngiti na kasing pait ng lason. "Handa ka na ba sa mga susunod na mangyayari?" Bago pa makapagsimula ang pari, biglang may isang malakas na tunog nang pag-vibrate ang narinig sa buong sound system ng simbahan. Ang malaking monitor sa gilid na dapat ay magpapakita ng aming mga pre-wedding photos ay biglang nagbago. Isang itim na screen ang lumitaw at pagkatapos ay isang boses ang boses ni Doña Remedios mula sa aking recorder kagabi. Pagod na akong magpanggap na gusto ko ang hambog na yan. Ang gamot na ibinigay ko sa iyo, unti-unti nating palalambutin ang isip niya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na baha na biglang sumabog. Lumingon si Mateo sa kanyang ina na ngayon ay tila hihimatayin na sa gitna ng pew. "Naya, anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Mateo habang sinusubukang hawakan ang aking braso. Inalis ko ang kanyang kamay nang may matinding puwersa. "Ito ang katotohanan, Mateo. Ang katotohanang pumatay kayo ng tao para sa perang hindi sa inyo. At ang kasal na ito, hindi ito ang simula ng pagsasama natin." Ngunit bago ko pa matapos ang aking sasabihin, isang sigaw mula sa likod ang bumasag sa tensyon. "Wala kayong karapatang husgahan ang anak ko." Naroon si Ramon San Jose, bitbit ang isang envelope at may kasamang mga pulis. Ngunit hindi ang mga pulis na tinawagan ko. Sila ay mga lalaking mukhang bayaran at armado. Ang simbahan na dapat ay banal na lugar ay biglang naging eksena ng isang hostage crisis. "Naya Bautista," sigaw ni Ramon habang lumalapit sa altar. "Ibigay mo sa akin ang medalyong suot mo o sisiguraduhin kong walang makakalabas ng buhay sa simbahang ito." Ang loob ng cathedral na dati ay balot ng kabanalan at katahimikan ay biglang naging pugad ng kaguluhan. Ang ingay ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa marmol na sahig at ang mga hiyaw ng takot mula sa mga panauhin ay tila isang malakas na bagyong humahampas sa aking pandinig. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatili akong nakatayo sa harap ng altar, hindi gumagalaw ang aking mga mata, ay nakapako sa lalaking pumatay sa katahimikan ng aking buhay, si Ramon San Jose. Ang mga armadong lalaking kasama niya ay mabilis na hinarangan ang lahat ng lagusan. Ang tunog ng paggasa ng kanilang mga baril ay umalingaw-ngaw sa buong gusali, isang babala na walang sino man ang dapat magtangkang lumaban. Lumapit si Ramon sa akin, ang bawat hakbang niya ay puno ng puot at determination. Ang kanyang mukha ay tuyot, ang mga mata ay lubog, tila isang bangkay na binuhay ng kasakiman. "Ang medalyon, Naya," ulit ni Ramon, ang kanyang boses ay paos at kasing lamig ng semento. "Ibigay mo sa akin ang susi sa lahat ng pinaghirapan ko or sisiguraduhin kong ang puting gown na iyan ay magiging kulay pula bago matapos ang minuto." Naramdaman ko ang malamig na dulo ng baril na itinutok sa aking sentido ng isa sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa halip na manginig, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan kong hinawakan ang medalyon sa aking leeg, ang medalyon na ibinigay ni Remedios kanina lamang. "Love, please, ibigay mo na sa kanya," sigaw ni Mateo mula sa sahig. Nakaluhod siya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. "Papa, huwag mong saktan si Naya, kunin mo na ang lahat, huwag mo lang siyang papatayin." Tiningnan ko si Mateo ng may matinding pandidiri. "Papa, ngayon ay tinatawag mo na siyang Papa Mateo, kanina lang ay tila wala kang kilalang Ramon San Jose. At huwag kang magpanggap na nag-aalala ka sa akin. Takot ka lang na mawala ang susi sa 800 milyong piso na inaasahan mong mamanahin natin." Lumingon ako kay Ramon. "Tito Ramon, o dapat ko bang sabihing the mastermind? Akala niyo ba ay ganun ako kahina para pumasok sa simbahang ito nang walang dalang protection? Did you really think I would wear a medallion given by Remedios without checking its contents first?" Nanliit ang mga mata ni Ramon
Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan kong kinuha ang medalyon at sa isang mabilis na galaw, pinindot ko ang gilid nito. Isang maliit na pulang ilaw ang nagsimulang kumislap sa gitna ng antigong metal. This isn't just a medallion, Tito Ramon. This is a tracking device and a silent alarm connected directly to the National Bureau of Investigation. At ang SD card na hinahanap nyo, ang dokumentong nagpapatunay na ninakaw nyo ang pera ng kumpanya at nilason nyo ang tatay ko wala na rito. Nasaan? Sigaw ni Ramon habang mas lalong ibinaon ang baril sa aking balat. Nasa kamay na ni Aris, sagot ko ang boses ko ay matatag at puno ng autoridad. At sa oras na ito ang lahat ng accounts na sinubukan ninyong ilipat sa pangalan ni Mateo ay naka-freeze na. You are standing in a church surrounded by witnesses with no money, no power, and no escape. How does it feel, Tito Ramon? Ang pakiramdam na ang lahat ng pinagplanuhan mo ng 10 taon ay naglaho sa loob ng 1 segundo. Biglang sumugod si Doña Remedios. Mula sa likuran ng kanyang mukha ay parang sa isang baliw. Nagsisinungaling siya, Ramon, patayin mo na siya. Kunin mo ang medalyon. Sa amin ang perang iyon. Pinaghirapan namin ang pagpapanggap na ito sa loob ng mahabang panahon. Tumahimik ka, Remedios, bulyaw ni Ramon. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na pagsabog ng tunog mula sa itaas ng simbahan ang narinig. Ang mga bintanang gawa sa stained glass ay nayanig ng pumasok ang mga tauhan ng Special Action Force mula sa mga kisampababa gamit ang mga tali. Ang mga putok ng baril babala lamang sa hangin ay nagpatigil sa lahat. Ang mga tauhan ni Ramon na mga bayaran lamang ay mabilis na nagbaba ng kanilang mga armas at itinaas ang kanilang mga kamay sa ere. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Ramon habang hinila niya ako sa harap niya ginagawa akong pananggalang. Isang hakbang pa at pasasabugin ko ang bungo ng babaeng ito. Naramdaman ko ang kanyang nanginginig na kamay. Ang amoy ng kanyang takot ay masangsang pa sa amoy ng pulbura. Sa sandaling iyon, tiningnan ko si Mateo na nakatingin sa amin, tila hindi alam kung kanino kakampi. Mateo, tawag ko sa kanya, ang boses ko ay malumanay, ngunit may halong lason. This is your chance. Patunayan mo na may kahit kaunting utang na loob ka pa sa akin. Ang baril sa tabi mo, ang baril na nahulog ng tauhan ni Ramon, kunin mo. Tumingin si Mateo sa baril na nasa sahig ilang pulgada lamang mula sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Ramon, ang kanyang biolohikal na ama, at pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang kasakiman ay nakikipaglaban sa kanyang takot. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang baril. Itinutok niya ito sa aming dalawa ni Ramon. Mateo, anak, ibaba mo yan. Bulong ni Ramon, ang boses ay puno ng kaba. Gawin natin ito para sa kinabukasan mo. Kapag nakuha natin ang pera, malaya na tayo. Kinabukasan. Tumawa si Mateo, isang tawang puno ng pait. Anong kinabukasan pa? Sabi niyo sa akin kapag pinakasalan ko si Naya magiging hari ako. Pero ngayon nakaturo sa amin ang mga sniper. Dahil sa inyo mawawala ang lahat ng marangyang buhay na nakasanayan ko. Isang malakas na ingay ng pagkasan ng baril ang narinig mula kay Mateo. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi nakaturo kay Ramon, kundi sa akin. Naya, I'm sorry, bulong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa despresyon. Pero kung hindi ko makukuha ang pera mo, sisiguraduhin kong wala ring makakakuha nito. Kapag wala ka na, ako pa rin ang legal na tagapagmana mo dahil sa pinirmahan mong dokumento kagabi. Napangiti ako sa gitna ng panganib. The document, Mateo, the one you didn't read properly, the one where it states that in the event of my death under suspicious circumstances, every single centavo of the Bautista estate goes to a charitable foundation for the victims of corporate fraud. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa gatilyo. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, nagpatalsik sa mga ibon mula sa bubungan at nagpatahimik sa buong mundo. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa amoy ng mga bulaklak at insenso na lumikha ng isang nakakasulasok na samyo ng kamatayan. Ngunit hindi ako ang bumagsak. Ang hiyaw na bumasag sa katahimikan ay hindi galing sa aking mga labi kundi mula kay Mateo. Isang matalas na putok mula sa sniper ng Special Action Force ang tumama sa kanyang kanang balikat na naging sanhi ng pagtalsik ng baril
mula sa kanyang kamay patungo sa marmol na sahig. Kasunod nito ang mabilis na paggalaw ng mga awtoridad. Sa loob ng ilang segundo si Ramon ay naitulak sa sahig at napigilan habang si Mateo ay namimilipit sa sakit ang kanyang puting tuksedo ay dahan-dahang nababahiran ng pula. Naya, tulungan mo ako, love, nasasaktan ako. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at peking pagsisisi. Sinubukan niyang gumapang patungo sa akin, ang kanyang mga kamay ay umaabot sa laylayan ng aking gown, ngunit umatras ako ng isang hakbang. Ang aking tingin sa kanya ay walang halong awa, tanging matinding pandidiri na tila nakatingin ako sa isang dumi sa kalsada. Huwag mo akong hawakan, Mateo. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Ang bawat patak ng dugo mo ay hindi sapat para bayaran ang bawat luhang ibinuhos ko noong akala ko ay ikaw ang sagot sa aking kalungkutan. You are not a husband. You are not even a man. You are a parasite that I have finally removed from my life. Lumapit si Attorney Aris sa akin, hawak ang isang makapal na folder at isang tablet na nagpapakita ng mga live transaction. Sa likuran niya ay 2 pulis na bitbit si Doña Remedios, na nawyan ay wala ng tigil sa pag-iyak at pagmura. Ma'am Naya, the operation is successful, ulat ni Aris. Ang lahat ng accounts ni Mateo at ang dummy corporation ni Remedios ay tuluyan ng na-freeze. At higit sa lahat, nakuha na namin ang pirma ni Ramon sa isang confession document kapalit ng hindi pagpataw ng death penalty sa kanya para sa kaso ng embezzlement at frustrated murder sa iyong ama. Tiningnan ko si Doña Remedios. Ang kanyang kulay gintong gown ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay larawan ng isang talunang sugalero. Naya, maawa ka, ako ang nag-alaga sa iyo. Utang na loob, huwag mong gawin ito sa amin. Utang na loob, tata. Tumawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pait na umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ang utang na loob ko sa iyo, Remedios, ay natapos na noong gabing pinatay mo ang tatay ko. Ang bawat pagkain kinain nyo, ang bawat biyaheng ginawa nyo, at ang bawat luhong tinamasa nyo. Gamit ang pera ng mga Bautista ay ang siyang magiging kapalit ng bawat taon na ititigil nyo sa loob ng rehas. Lumingon ako sa mga bisita, ang mga elite ng Maynila, ang mga media na kanina ay handang kumuha ng larawan ng isang masayang kasal, ngayon ay abala sa pag-broadcast ng pinakamalaking eskandalo sa kasaysayan ng bansa. Ladies and gentlemen, itinaas ko ang aking boses. Ang bawat salita ay malinaw at puno ng kapangyarihan. The wedding is officially cancelled, but I want you all to witness the end of a group of criminals who thought they could destroy the Bautista legacy. Today, justice has been served. Dinala na ng mga pulis sina Mateo Remedios at Ramon palabas ng simbahan. Ang tunog ng mga posas na nagkiskisan sa kanilang mga pulso ay tila musika sa aking pandinig. Nang dumaan si Sofia sa aking tabi, nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso. Sofia, tawag ko sa kanya. Napatigil siya, nanginginig ang kanyang buong katawan. Iwan mo ang lusi ng kondo at ang lahat ng gadgets na ibinigay ko sa iyo. Mula sa araw na ito, bawal ka nang lumapit sa kahit anong pag-aari ng mga Bautista. At tungkol sa bata, manalangin ka na huwag siyang magmana ng kahit anong ugali mula sa iyo o kay Mateo. Iniwan ko silang lahat sa loob ng simbahang iyon, ang mga abo ng aking nakaraan at ang mga anino ng mga taong nagtangka sa aking buhay. Naglakad ako palabas ng pinto, ang sikat ng araw ay humalik sa aking muka. Hindi ako naghahanap ng yakap, hindi ako naghahanap ng simpatya. Ang tanging nararamdaman ko ay ang kalayaang matagal ko nang kinalimutan. Naya, tawag ni Aris habang sumusunod sa akin patungo sa sasakyan. What's next? Marami pa tayong kailangang ayusin sa kumpanya. Next, sabi ko habang tinatanggal ang aking belo at hinahayaan itong tangayin ng hangin palayo sa kalsada. Next is to rebuild. I am a Bautista Aris. We don't just survive, we thrive. At sisiguraduhin kong ang 800 milyong pisong iyon ay gagamitin ko para burahin ang bawat bakas ng pamilya San Jose sa mundong ito. Pumasok ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng aking buhay. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa simbahan, tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis, matatag, at higit sa lahat malaya. Ngunit bago pa man kami makalayo, isang notification ang pumasok sa aking phone. Isang video clip mula sa warehouse kagabi na hindi ko pa napapanood ng buo. Isang bahagi kung saan may kausap si Mateo sa dilim.
Isang boses na hindi ko nakikilala, ngunit may binanggit na isang pangalan na nagpabilis muli ng tibok ng aking puso. Don't worry, the real heir will be pleased. Naya is just a placeholder. Placeholder. Napatitig ako sa screen. Sino ang totoong tagapagmana? Ang salitang placeholder ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa aking isipan, habang ang limousine ay bumabaybay palayo sa cathedral. Nakatingin ako sa labas ng bintana, pinapanood ang mabilis na paglipas ng mga gusali at ang unti-unting paglayo ng mga sirena ng pulis. Sa aking kandungan, ang cellphone ay nananatiling bukas pa ulit-ulit na ipinapatugtog ang misteryosong boses mula sa video. Placeholder lang si Naya. Ang boses na yon, hindi kay Mateo, hindi kay Ramon. Isang boses na may awtoridad malamig at tila pamilyar sa isang paraan na hindi ko matukoy. Aris, tawag ko sa aking abogado na kanina patahimik na nagbabasa ng mga files sa kanyang laptop. I want you to check my father's personal accounts again. Not the business ones, but the offshore trust funds that were locked 20 years ago. Tumingin sa akin si Aris, bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. Naya, those funds are for the Bautista successor. Automatic na sa iyo iyon dahil ikaw ang nag-iisang anak. Why the sudden interest? Just do it, Aris. At gusto kong pumunta tayo sa main office, ngayon din. Wala nang tanong na binitawan si Aris. Pinindot niya ang intercom at inutusan ng driver na dumiretso sa Bautista Tower. Habang binabagtas namin ang kalsada, hinubad ko ang mabigat na kwintas na ibinigay ni Remedios. Ang bawat haplos ko sa aking leeg ay nagpapaalala sa akin na sa mundong ito, ang tanging mapagkakatiwalaan ko lang ay ang aking sariling anino. Pagdating sa Bautista Tower, ang mga empleyado ay tila naging mga estatwa nang makita akong naglalakad sa lobby, suot pa rin ang aking madungis na wedding gown, ngunit ang ulo ay nananatiling mataas. Ang bulungan ay tila isang mahinang hangin na hindi ko binibigyang pansin. Dumiretso ako sa opisina ni Papa, isang silid na hindi ko binuksan mula nang mamatay siya. Ang amoy ng lumang papel at tabako ay sumalubong sa akin. Ang mahinang tunog ng pagpipihit ko sa kandado ng kanyang lihim na vault ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa loob nakita ko ang isang itim na folder na may tatak na Project Phoenix. Binuksan ko ito at doon ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi ako ang placeholder dahil sa ibang tagapagmana. Ang placeholder ay isang legal na terminong ginamit ni Papa para protektahan ako. Aris, look at this, bulong ko habang binabasa ang huling testamento na hindi kailanman inilabas. My father knew. Alam niya na tatangkain ni Ramon at Remedios na ubusin ang yaman namin. He created a dummy inheritance of 800 million pesos as a bait. Ang totoong yaman ng mga Bautista, ang bilyon-bilyong halaga ng mga patents at real estate sa abroad, ay katahatago sa ilalim ng isang pangalan na hindi kailanman nila maiisip. Kaninong pangalan, Naya? Tanong ni Aris, ang boses ay puno ng kaba. Sa pangalan ng foundation na itinayo ko noong 18 taong gulang ako. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng tagumpay at lalong nagpatingkad sa aking kagandahan. The San Jose spent 10 years trying to marry into a bait. They tried to kill a placeholder habang ang totoong reyna ay pinapanood lang silang mahulog sa sarili nilang bitag. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok ang isang lalaking hindi ko inaasahang makita. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng sa aking ama. Ang galing mo talagang umarte, Naya. Ang boses niya, ang boses mula sa video. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Kuya Gabriel, si Gabriel Bautista. Ang kapatid kong akala ng lahat ay namatay sa isang aksidente sa dagat 15 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking tanging iniyakan ni Papa gabi-gabi. Long time no see, little sister, sabi ni Gabriel habang naglalakad palapit sa akin. Salamat sa paglalaro sa mga San Jose. You did a great job distracting them. Pero ngayon natapos na ang palabas, kailangan ko na ang susi sa Project Phoenix. After all, I am the real successor. Tiningnan ko si Gabriel. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagmamahal. Tanging ang matinding kasakiman na nakita ko rin kina Mateo at Ramon. Naintindihan ko na ang lahat. Si Gabriel ang utak. Siya ang nagtago sa dilim habang hinahayaan ang mga San Jose na gawin ang maruming trabaho. Akala mo ba ay bibigay lang ako dahil kapatid kita? Dahan-dahan kong isinara ang folder at hinarap siya.
You died 15 years ago, Gabriel. At sa mga mata ng batas, ikaw ay isang estranghero. You think you can just walk in and take everything I protected with my blood and tears. I don't need the law, Naya. I have the power, sabi ni Gabriel, habang itinuro ang mga tauhan niya sa labas na ngayon ay nakapaligid na kay Aris. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Inabot ko ang isang maliit na remote control sa ilalim ng mesa ni Papa, ang remote control para sa security lockdown ng buong tower. Kung ganoon, Gabriel, sabi ko habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Welcome home, pero ang bahay na ito ay hindi na para sa mga traidor. Aris now, sa isang iglap ang tunog ng mabibigat na bakal na shutter ay bumagsak sa bawat pinto at bintana ng opisina. Ang buong silid ay nabalot ng pulang liwanag ng emergency alarm. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Gabriel, ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng galit. I am locking us in, Gabriel, together with the police who are already on their way up. Ang boses ko ay kalmado, halos bumubulong. You see, noong nalaman kong buhay ka, alam ko ring ikaw ang nag-utos kay Ramon na lasunin si Papa. I have the records, Gabriel. Ang mga tawag mo mula sa abroad, ang mga bank transfers mo kay Remedios, everything. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Sinubukan niyang sugurin ako, ngunit ang mahinang tunog ng pagkasa ng isang maliit na taser sa aking kamay ay nagpatigil sa kanya. This is the end of the line for all the Bautista monsters, sabi ko habang ang tunog ng mga yabag ng Special Action Force ay naririnig na sa labas ng pinto. I am not a placeholder, Gabriel. I am the one who finishes the game. Pati, ang pulang liwanag ng emergency alarm ay nagbibigay ng nakakakilabot na anyo sa mukha ni Gabriel. Sa bawat pagkurap ng ilaw, mas lalong bumabakas ang kasamaan at desperasyon sa kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng naka-lockdown na opisina ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakal sa amin. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan. Ang laro ay narito na sa huling yugto. Ibubulong ko sa iyo ang isang lihim, Naya. Ang boses ni Gabriel ay naging mahina, isang bulong na puno ng lason habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit sa akin. Hindi inaalintana ang taser na hawak ko. Hindi ko pinatay si Papa dahil sa pera. Pinatay ko siya dahil sa iyo. Simula nang ipanganak ka, ikaw na ang naging paborito. Ikaw ang placeholder sa puso niya na dapat ay para sa akin. I was the firstborn, pero ikaw ang tinuruan niyang magpatakbo ng kumpanya. Hindi ikaw ang paborito, Gabriel, dahil alam ni Papa ang dumi sa loob ng puso mo. Sagot ko, ang boses ko ay matatag. Walang kahit anong emosyong maaring gamitin niya laban sa akin. Alam niya na ang bawat hakbang mo ay para lamang sa sarili mong kapakanan. You didn't want to build the Bautista legacy. You wanted to burn it to feed your ego. Biglang tumawa si Gabriel, isang halakhak na puno ng pait na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. At ngayon, balak mo akong isuko sa mga pulis. My own sister, sa tingin mo ba, ay maniniwala sila sa isang babaeng kamakailan lang ay muntik ng maloko ng isang hamak na Mateo? You are weak, Naya. You are emotional. Weak, ngumiti ako, isang ngiting kasing talim ng brilyante. Gabriel, habang nagsasalita ka, ang bawat salitang binitawan mo ay hindi lang naririnig ng mga pulis sa labas. Ang buong board of directors ng Bautista Group ay kasalukuyang nanonood sa atin sa pamamagitan ng isang live stream. I didn't lock the door just to trap you. I locked it to make sure the whole world witnesses your confession. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Lumingon siya sa maliit na lens ng camera sa ibabaw ng bookshelf ni Papa. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, ang kanyang kayabangan ay tila dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng init ng katotohanan. You bitch, sigaw niya, at sa isang iglap ay sinubukan niyang sugurin ako para kunin ang laptop. Ngunit bago pa man niya ako madampi, ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan ay yumanig sa buong opisina. Ang mabigat na bakal na shutter ay naitulak ng mga tauhan ng Special Action Force. Ang pagsabog ng liwanag mula sa hallway ay bumulag sa amin ng panandalian. Dapay bagsak ang armas police. Ang bawat sigaw ay puno ng awtoridad. Naramdaman ko ang mabilis na paggalaw ng mga awtoridad sa aking paligid. Ang amoy ng pulbura at semento ay humalo sa hangin. Sa loob ng ilang segundo, si Gabriel ay nakadapa na sa sahig, ang kanyang mga kamay
ay nakagapos ng bakal na posas. Ang dating mapagmataas na tagapagmana ay isa na ngayong criminal na namimilipit sa hiya. Tumayo ako ng maayos at inayos ang aking wedding gown na ngayon ay may bahid na ng alikabok at gulo. Nilapitan ko si Gabriel habang itinatayo siya ng mga pulis. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata ang titig ng isang babaeng hindi na kailanman muling paaapi. Ang pangalang Gabriel Bautista ay pumanaw na 15 taon na ang nakalilipas. Sabi ko ang boses ko ay malamig at puno ng pinalidad. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay isang estranghero na nagngangalang Gabriel San Jose. Dahil gaya ni Ramon, ikaw ay isang aninong nabubuhay sa dilim. I am stripping you of our father's name. You are no longer a Bautista. Isinusumpa kita, Naya, pagsigaw niya habang hinihila siya palabas ng opisina. Hinding-hindi ka magiging masaya. Mag-isa ka na lang sa mundong ito. Nang tuluyan na silang makalabas ang katahimikan, ay muling bumalik sa silid ni Papa. Lumapit si Ares sa akin bakas ang labis na paghanga sa kanyang mga mata. Tapos na, Naya, ang lahat ng mga San Jose at si Gabriel, wala na silang kawala. Ang ebidensya ay hindi matitibag. Thank you, Ares, bulong ko. Para ito kay Papa. What will you do now, Naya? Tanong niya habang inaalalayan akong lumabas ng gusali. Ang media ay naghihintay sa labas. Ang stock market ay nagkakagulo. The world wants to hear from the woman who took down her own demons. Tumingin ako sa malawak na langit ng Maynila. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay rosas at ginto sa mga ulap, isang bagong simula na matagal ko nang hinihintay. I will face them, sagot ko ng may determination. But first, I need to change. Ang damit na ito ay para sa isang biktima. At ang babaeng haharap sa kanila ngayon ay ang bagong mukha ng Bautista Group. Pumasok ako sa sasakyan at tiningnan ang aking reflection sa huling pagkakataon. Hinubad ko ang mga hikaw na brilyante at itinapon ang mga ito sa dashboard. Hindi ko na kailangan ng palamuti. Ang aking lakas, ang aking talino, at ang aking pagiging malaya ang aking magiging tanging alahas. Habang umaandar ang sasakyan, naramdaman ko ang isang malaking pasanin na nawala sa aking dibdib. Ang bawat luhang pinigil ko ay naging gasolina para sa aking tagumpay. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang amoy ng luma at malamig na semento ng presinto ay isang kakaibang timpla na hindi ko akalaing malalanghap ko sa araw na dapat ay aking kasal. Nakatayo ako sa harap ng makapal na salamin ng visitation room, suot ang isang itim at formal na business suit na kasing talim ng aking desisyon. Wala na ang puting seda, wala na ang belo, at wala na ang Naya na madaling utuin. Sa kabilang panig ng salamin nakaupo si Mateo. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot na ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Nang makita niya ako, mabilis siyang sumunggab sa telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang idinidikit ito sa kanyang tenga. Naya, love, please mag-usap tayo. Ang boses ni Mateo ay gumaralgal, puno ng desperasyon, na dati ay nagpapalambot sa aking puso, ngunit ngayon ay nagpapangisi na lamang sa akin. Pinilit lang ako ni Papa, binantaan niya ang buhay ko. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Gagawin ko ang lahat, babaguhin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono. Ang boses ko ay nanatiling kalmado, bawat salita ay may timbang ng isang pinal na hatol. Mateo, do you know what I see when I look at you right now? I don't see a husband. I don't even see a villain. I see a pathetic man who chose to be a parasite instead of building his own life. You didn't love me, Mateo. You loved the 800 million pesos that you thought I represented. But the joke's on you, the bait was only a fraction of what I truly own. Naya, huwag mo namang gawin ito. Please, iurong mo ang mga kaso. Pagsusumamo niya ang kanyang mga luha, ay dahan-dahang pumatak sa maruming mesa. I'll do anything. Magiging alila mo ako, susunod ako sa lahat ng gusto mo. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging alila, Mateo. At ang hustisya ay hindi isang bagay na pwedeng i-negotiate. Sabi ko habang tinititigan siya. Nang diretso sa mga mata pinapanood ang bawat hibla ng kanyang pag-asa na maglaho. I have already filed for the total annulment of our marriage contract, based on fraud and criminal intent. By tomorrow, your name will be erased from every legal document connected to the Bautistas. You are going to spend the prime of your life inside a cell, watching me reach the top of the world,
from a small television screen in the common room. Binitawan ko ang telepono kahit naririnig ko pa ang kanyang malakas na paghikbi at pagtawag sa aking pangalan. Lumingon ako sa kabilang selda kung saan naroon si Doña Remedios. Nakaupo siya sa isang sulok na katulala. Ang kanyang gintong gown ay tila basahan na lamang sa loob ng madilim na kwarto. Hindi ko na siya kinausap. Ang katahimikan ko ang magiging pinakamabigat na parusa para sa isang babaeng nabuhay sa ingay ng kasinungalingan. Lumabas ako ng presinto at sumalubong sa akin ang bahanang liwanag mula sa mga camera ng media. Ang mga flash ay tila mga kidlat na nagbibigay ng bagong anyo sa aking paligid. Hindi ako umiwas, hindi ko itinago ang aking muka. Miss Bautista, totoo ba na ang iyong kapatid na si Gabriel ang utak ng lahat? Naya, paano na ang kinabukasan ng Bautista Group pagkatapos ng iskandalong ito? Huminto ako sa harap ng mga mikropono. Inayos ko ang aking jacket at tumingin ng diretso sa lens ng pangunahing network. Ang Bautista Group ay hindi guguho dahil sa mga traidor. Sa halip, ito ay dadaan sa isang matinding paglilinis. Mula sa araw na ito, ako si Naya Bautista ang tatayo bilang CEO at chairperson. Ang bawat sentimong ninakaw sa aming kumpanya ay maibabalik at ang bawat biktima ng panloloko ng pamilya San Jose ay makakatanggap ng kaukulang bayad. To all the women watching right now, never let a man, or even your own blood, convince you that you are just a placeholder. You are the architect of your own destiny. Ang bulungan ng mga reporter ay tila isang malakas na pag-ayon na humahampas sa aking pandinig. Pumasok ako sa aking sasakyan at tiningnan ang huling folder na ibinigay ni Attorney Ares. Naroon ang mga dokumento ng Project Phoenix, ang tunay na yaman ng aking ama na nakalaan para sa akin. Hindi lang ito pera, ito ay mga scholarships, mga ospital, at mga proyektong makakatulong sa libu-libong Pilipino. Aris, tawag ko sa aking abogado habang umaandar ang sasakyan patungo sa aming mansyon. Prepare the board meeting for tomorrow at 8:00 a.m. I want a full audit of the accounts at yung gown. Yung 8 milyong pisong trahe de boda. Sunugin mo. Ayaw kong may matira kahit isang hibla ng tela na magpapaalala sa gabing iyon. Nasunod na, Naya, sagot ni Aris nang may halong paggalang. And what about Sophia? Let her live in the poverty she so desperately tried to escape, sabi ko habang nakatingin sa malayo. Ang pagkawala ng kanyang dangal at ang pagtalikod ng lipunan sa kanya ay mas malupit na parusa kaysa sa rehas. I am done with revenge, Aris. I am now in the business of greatness. Habang pumasok ang sasakyan sa gate ng aming mansyon, nakita ko ang mga katulong na nakapila naghihintay sa aking pagbabalik. Hindi na sila nakatingin sa akin bilang isang kodaw na kaawa-awa, kundi bilang isang reyna na nagwagi sa giyera. Umakyat ako sa aking silid at tiningnan ang larawan ni Papa. It's done, Papa. Malinis na ang pangalan natin. Ang bawat linta ay naalis na. Isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang bawat pagod, ang bawat takot at ang bawat luhang ibinuhos ko sa mga nakaraang araw ay tila mga alikabok na tinangay ng hangin. Humiga ako sa aking malambot na kama, hindi para umiyak, kundi para matulog ng mahimbing sa unang pagkakataon. Bukas pagising ko, ang araw ay sisikat hindi para sa isang kasal, kundi para sa unang araw ng aking tunay na kalayaan. Ang Imperyong Bautista ay muling magliliyab, at sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakapagpatay sa apoy nito. 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang katedral ng mga kasinungalingan sa aking buhay. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng pinakabagong gusali ng Bautista Phoenix Center, isang hospital at research facility na itinayo ko para sa mga biktima ng karahasan at sakit sa puso. Ang malamig na hangin ng hapon ay humahalik sa aking mukha, dala ang amoy ng mga bagong tanim na rosas sa paligid. Ang suot ko ay isang simpleng puting bestido, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito simbolo ng pagpapasakop kundi ng isang bagong simula na kasing linis ng umaga. Tiningnan ko ang mga balita sa aking tablet. Si Mateo ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng National Bilibid Prison. Balita ko ay madalas siyang magpadala ng mga sulat sa aking opisina, humihingi ng tawad, nagmamakaawa para sa kaunting tulong. Ngunit ang bawat sulat niya ay diretso sa shredder nang hindi ko binabasa.
Ang tunog ng talim ng makina na dahan-dahang pumuputol sa bawat salita niya ay ang tanging sagot na karapat-dapat para sa kanya. Ang kanyang ina na si Doña Remedios ay nananatili sa infirmary ng kulungan. Ang dating mapagpanggap na sakit sa puso ay naging isang malupit na katotohanan na kailangan niyang harapin ng mag-isa ng walang mamahaling gamot o espesyalistang mula sa Singapore. Si Gabriel naman ay tuluyan ng binura sa kasaysayan ng aming pamilya. Ang kanyang habambuhay na pagkakakulong ay sapat na paalala na sa bandang huli ang katotohanan ay laging nananaig, gaano man ito kalalim ibaon sa ilalim ng lupa. At si Sofia nakita siya ng aking investigator na nagtatrabaho sa isang maliit na palengke sa probinsya, pagod ang mukha at bitbit ang isang sanggol na walang ama. Hindi ko siya kinasuhan dahil ang mabuhay sa anino ng kanyang sariling kahihiyan ay sapat ng bilangguan para sa kanya. Ma'am Naya, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ceremony. Ang boses ni Aris ay narinig ko mula sa aking likuran. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi. Sa loob ng 1 taon siya ang naging sandigan ko, isang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng apoy at katarungan. Salamat, Aris. Sagot ko nang may kasamang ngiti na sa wakas ay umabot na sa aking mga mata. Handa na rin ako. Bago kami bumaba, hinaplos ko ang maliit na medalyon na nakasuot sa aking leeg. Hindi na ito ang antigong medalyon ni Remedios, kundi isang locket na naglalaman ng larawan ng aking ama. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang gabay, at ang kanyang pasasalamat. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pakikipagkasundo sa mga taong sumira sa iyo. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa iyong sarili mula sa kanilang kontrol. Pinatawad ko ang aking sarili dahil nabulag ako ng pag-ibig noon at pinalaya ko ang aking puso mula sa puot na maaari sanang lumamon sa akin. Ang aking kapayapaan ay hindi nanggaling sa pagbagsak ng aking mga kaaway, kundi sa aking kakayahang bumangon at lumipad muli mula sa mga abo ng aking nakaraan. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, huwag niyo sanang hahayaan na ang inyong kabaitan ay ituring na kahinaan. Ang pagiging nanghihina ay isang pagpili, ngunit ang pagiging nakaririwasa at malakas ay isang paninindigan. Hindi tayo mga placeholder sa buhay ng ibang tao. Tayo ang bida, tayo ang direktor, at tayo ang nagsusulat ng huling pahina ng ating sariling kasaysayan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng aking bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Habang binubuksan ko ang pintuan patungo sa entablado, ang masigabong palakpakan ng mga tao ay sumalubong sa akin. Ang sikat ng araw ay tila isang spotlight na nagbibigay diin sa aking tagumpay. Ako si Naya Bautista. Bulong ko sa aking sarili bago humarap sa madla. At ito ang aking pamana. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga perlas ng karunungan na suot ko ngayon. Ang bawat sugat ay naging bahagi ng aking balute. At sa huling pagkakataon, lumingon ako sa langit at huminga ng malalim. Malaya na ako, ganap na malaya. Ang dahan-dahang pagsara ng pinto sa likuran ko ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata. Ang liwanag sa harapan ang tanging bagay na mahalaga ngayon. Ang kwento ng aking paghihiganti ay tapos na at ang kwento ng aking kadakilaan ay nagsisimula pa lamang.